Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayong araw upang pag-aralan ang pagsulat ng pangungusap. Ang ating layunin para sa ating aralin ngayong araw ay makabubuo tayo ng pangungusap mula sa salita, parirala at tungkol sa paksa. Makasusulat tayo ng pangungusap upang paghahanda sa pagsulat ng talata. Ano ang inyong nakikita sa inyong screen? Mayroon tayong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Ano-ano ang tawag natin sa mga letrang ito? Ito ang ating alpabetong Filipino. Kung iyon ang sagot mo, tama ka. Pangalanan ang ipinapakita sa larawan gamit ang alpabetong Filipino. Ano ang tawag nyo sa larawang ito? Tama, ito ang ating lapis. Tama ka. Ginamitan ito ng mga titik na L, A, P, I at S upang mabuo ang salitang lapis. Ang larawang ito ay lapis. Ano naman ang mailalarawan natin sa lapis? Ang lapis ay malaki o mayroon tayong malaking lapis. Ano naman ang maibibigay natin pangungusap para sa batang may hawak ng malaking lapis? Ang pangungusap natin, ang bata ay may malaking lapis. Ano ang tawag natin sa tatlong salita o tatlong pangungusap na ito? Una, hindi ito pangungusap dahil ito ay salita lamang. At ang ikalawa ay hindi rin natin masasabing pangungusap dahil ito ay parirala lamang. At ang ating ikatlo ay ang ating pangungusap. Ano nga ba ang salita, parirala at pangungusap? Ang salita ay grupo ng mga titik ng alpabetong Filipino na nagbibigay pangalan sa mga pangalan. Ang parirala naman ay lipo ng mga salita na hindi nagsasaad ng buong diwa. Ang pangungusap naman ay lipo ng mga salita na buo ang diwa. Sa pangungusap, buo ang diwa, sa parirala ay hindi. Hindi buo ang diwa. At ang pangungusap naman ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas o tuldok kung ito lamang ay nagpapahayag. Tingnan natin ang iba't ibang halimbawa ng salita, parirala at pangungusap. Meron tayong mga salitang nanay, aklat, paaralan, pusa at kaarawan. Mayroon din tayong mga pariralang Nanay Erna, makapal na aklat, malinis na paaralan, pusang itim at kaarawan niya. Kung ito ay ilalagay natin sa isang pangungusap na nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas, makabubuo tayo ng wastong pangungusap. Unang halimbawa, si Nanay Erna ay maalaga sa amin. Ito ay masasabi nating pangungusap dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa wastong bantas. Ang makapal na aklat ay mabigat. Ang LBASS ay malinis na paaralan. Ang pusang itim ay gutom. Pupunta kami sa kaarawan niya. Lahat ito ay masasabi nating pangungusap dahil buo ang diwa, nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa wastong bantas. Lahat ito ay nagtatapos sa tuldok dahil ito ay nagpapahayag lamang. Pagsulat ng pangungusap. Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Ito rin ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa wastong bantas o tuldok kung nagpapahayag lamang. Tingnan natin ang iba't ibang pariralang nakasulat sa inyong harapan. Mayroon tayong bata, batang masipag, ang bata ay masipag.
Sa tingin nyo, alin sa tatlong ito ang matuturing o maituturing natin isang pangungusap? Thumbs up kung ito ay pangungusap at thumbs down naman kung hindi. Bata. Okay, simulan natin sa una. Bata, ito ba ay isang pangungusap? Okay, hindi po ito pangungusap dahil ito ay isang salita. Okay, ikalawa naman. Batang masipag, ito ba ay pangungusap o hindi po? Okay, hindi rin po ito pangungusap dahil ito ay parirala. Ang bata ay masipag, ito ba ay pangungusap o hindi rin ito pangungusap? Okay, ito ay isang pangungusap dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa isang o sa wastong banas. Iba pang halimbawa ng mga pangungusap. Ang mga ibon ay lumilipad. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Ang aklat ay makapal. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos rin sa tuldok. Kung gayon, ito rin ay pangungusap. Si Tina ay masipag na bata. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Kung gayon, itong tatlong ito ay mayroon tayong tatlong pangungusap. Ngayon naman ay tukuyin natin ang bawat pahayag kung ito ay isang wastong pangungusap. Ito ba ay kumpleto ang diwa? Ito po ba ay nagsisimula sa malaking titik? O ito ba ay nagtatapos sa tuldok? Unang bilang, si Ana. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ngunit ito ba ay buo ang diwa niya? Buo ba ang gusto niyang iparating? Ito rin ba ay nagtatapos sa tuldok? Okay, ito po ay hindi pangungusap. Okay, ikalawa, tumatahol ang aso. Ito ba ay isang pangungusap o hindi? Okay, hindi rin ito pangungusap. Pangatlo, si Kuya Bok ay naglilinis ng kotse. Pangungusap o hindi po siya pangungusap? Okay, ito ay isang pangungusap dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Okay? Ikaapat, ang aming pamilya ay masaya. Pangungusap o hindi po siya pangungusap? Okay, ito ay isang pangungusap rin dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Kami ay naliligo. Buo ang diwa, buo ang gusto niyang iparating, hindi kulang ang pangungusap. Ngunit, ito ba ay nagsisimula sa malaking titik? At ito ba ay nagtatapos sa tuldok? Hindi po. Kung gayon, ito ay hindi pangungusap. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? 5 tamang sagot. Mahusay. Ngayon naman ay buuin natin ang mga parirala upang makasulat ng tamang pangungusap para sa larawan. Ay naglalaro ang mga bata. Ano ba ang tamang pagkakasunod-sunod ng pariralang ito? Okay, simulan natin sa ang mga bata dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at ay naglalaro. Ano po? Para dahil ito ay nagtatapos sa tuldok. Ito yung nasa hulihan. Sunod na larawan. Ay nagpapaturo si Tintin sa kaniyang ate. Ano ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga parirala upang makabuo tayo ng wastong pangungusap? Ayan, sisimulan natin sa ikalawang parirala, si Tintin. Dahil nagsisimula ito sa malaking titik at isusunod natin ang ay nagpapaturo para sa gitna at ang huli naman ay sa kaniyang ate. Dahil nagtatapos ito sa tuldok kaya't ito ay isang pangungusap. Ngayon naman para sa inyong learning time with myself, sagutin ang link ng live worksheet na ipadadala ng Binibini sa inyong Schoology at sumulat ng tig-iisang pangungusap sa inyong kwaderno tungkol sa bawat larawan. Kuhanan ng litrato
at ipadala o ipasa sa ating folder. Okay, uulitin ko. Ang salita ay grupo ng mga titik ng alpabetong Filipino na nagbibigay pangalan sa mga pangalan. Ang parirala naman ay lipon ng mga salitang hindi nagsasaad ng buong diwa. At ang pangungusap naman ay buo ang diwa nito. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa wastong bantas o tuldok kung nagpapahayag lamang. Tulad ng lapis bilang salita, malaking lapis bilang parirala, at ang bata ay may malaking lapis bilang ating pangungusap. Kung mayroong katanungan, huwag mahihiyang magpadala ng mensahe kay teacher. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!